people think you are crazy if you talk about things they don't understand, right? Minsan po kasi nagkwentuhan din po kami nito tungkol po sa ganitong bagay. Sabi ng asawa ko, walang maniniwala sa'yo, lalo na yung mga taong hindi nakakaranas ng iyong mga sinasabi. O, kagaya nito, sabi ko sa kanya, oo, alam ko na yan, sabi ko. Alam ko na yan. Pero hayaan ko sila. Kasi sila yon, 'di ba? At hindi naman makapagkuwento ang isang tao kung wala siyang naranasan. Sayang naman kung hindi hindi pa totoo, lalo na po tungkol ang istorya tungkol po sa Panginoon. Alangan na itatago 'yun, 'di ba? Yung iba nga ginagawang libro, gumagawa sila ng books, eh, 'di ba? Kaya ako nandito, pinapatotoo ko, patotoo ko tungkol sa Panginoon. Pero bakit gano'n 'no, yung iba, pasensya, wala akong mini-mention na pangalan, kundi yung iba, kayo man 'yan, natamaan kayo, pasensya. Hindi sila naniwala, pero 'pag ibang istorya, ay naniniwala sila. Yung bang istorya na nakakatakot, yung mga horror story, yung mga gano'n ay gustong-gusto nila. Pero 'pag ang patotoo tungkol sa Diyos, hindi sila interesado. Yung sabi nga dito, may talata akong ibabahagi. Kasi ang kwento ko, ang patotoo ko ay tungkol po sa nagligtas sa akin, si Jesus Christ. Yung napako po sa cross. Dahil doon po yung una Yun po ang unang nagpamulat sa aking mga mata na ako pala isang makasalanan. At naranasan ko yung parang nagbuhay po talaga sa aking harapan. Hindi po dito sa internet na nakikita ko, hindi. Mismo po sa sarili ko na pinapatotoo ko kung paano po ako niligtas, kung paano ko po na-experience na sa pamagitan ng pagbasa ko ng Bible ay naging alive. At doon po naranasan ko na naramdaman ko na ako pala isang makasalanan. Si Jesus pala nakapako sa krus dahil sa aking mga kasalanan. Kaya doon po ako nagsisi. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa akin, ay nakapako siya. Meron pa nga nag-ano sa mind ko nung binasa ko na, bawat kasalanan ko ay nakapako siya. Hindi lang yun sa nababasa ko, basta napi-feel ko po na yung pong pangunawa ko, ibig sabihin, ilang beses siyang ipinako. Kung tao pa yun, kung tao pa na buhay, at kung nagkasala ka, ilang beses mo rin siyang sinaktan, di ba? Sinaktan natin ang ating Panginoon dahil po sa ating mga kasalanan. Pero, pag meron tayong problema, doon tayo diretso sa Kanya. Dahil wala lang taong makakatulong. Lalo na sa mga problemang walang taong makakatulong sa atin. Di po ba? May mga problema na hindi po tayo pwedeng tulungan ng tao Lalo na sa sakit, no? Isa na halimbawa ang sakit na hindi na kayang malutas ng doktor. Or kahit na ikaw pa ay mayaman na maraming pera pero ang sakit mo ay hindi na magampanan ng saan ba tatakbo? Sa Diyos, di ba? Pwera lang kung hindi ka naniwala. Pwera lang kung sinurrender mo talaga na inamin mo na talaga or sumuko ka na talaga na wala nang magagawa, mamatay na talaga ako. No? Na ayaw mong sumarender sa Panginoon. At sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 1, basahin natin sa 18 hanggang 31, basahin ko po. Ito po yung tungkol po sa
Yun nga, mga tao kasi na ayaw maniwala, may kalukuhan sa kanila yung mga nagsasalita tungkol po sa cross kay Jesus Christ, no? Ang sabi dito sa verse 18 ng 1 Corinthians, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangagliligtas. Sa atin po, kung naniwala po tayo na niligtas tayo ni Jesus Christ sa pamagitan sa pagpapako sa cross, yan po ay kapangyarihan, no? Power of God. Verse 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskreba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ang sanglibutan, ang Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Yan po, no, mga tao. Pag pangaral na baluktot, doon po siya niniwala, pero pag totoo, sa kanila po ay kamangmangan. Yung mga mga ordinaryong taong nagsasalita, pag nagsasalita ay pinagtatawanan, kung ano-anong mga negatibong sinasabi. Ang mga Hudyo, verse 22, 1 Corinthians chapter 1 verse 22, ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katipisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. O mga kaibigan, klarong-klaro. Itong mga Hudyo, humihingi ng tanda at ito namang Griego, naghahanap ng karunungan. Ang hindi nila alam, itong si Kristo na pala ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Pero ayaw nilang tanggapin. Klaro, di ba mga kaibigan? Kamangmangan sa kanila kasi. Sana naman wala na ngayon, no? Sana naman lahat ay tinanggap na siya. Dahil si Jesus Christ, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sa English, sabi dito, but unto them which are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Yan po mga kapatid, mga kaibigan. Tanggapin lang natin si Jesus Christ, meron na tayong power of God and wisdom of God. Si Jesus Christ Si Jesus Christ po ang susi, mga kaibigan, para po tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan at pangunawa, karunungan. Sila naghahanap pa pero nandyan na, sinasalita na. Unong panahon na yun, nakikita nila, kasama nila pero hindi nila tinanggap. Anong ginawa nila? Pinapapako nila, di ba? Hindi nila alam, ay yun na ang power of God and wisdom of God.
Sabi sa verse 25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinatawag. O, klaro, sino po ang mga tinatawag dahil sinabi dito? Hindi ang maraming marunong. Kung marunong kayo, matalino kayo, at makapangyarihan kayo, marami kayong pera, hindi. Sabi dito, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinatawag. Klarong-klaro po. Kaya huwag po kayong mag-aakalang kayo ay totoong nasa Diyos na. Kailangan po natin ng born again. Kailangan po natin maging born again in spirit. Totoong mabait tayo, kaya masagana ang buhay. Pero paano naman yung totoong talagang acceptance natin sa Panginoon? Magkakaroon po kasi tayo ng yung bang love, true love of God. Yung iisipin natin siya, mahal natin siya, nasa puso natin, laging naramdaman, at sasalitain po siya. Mga evidence po yan, isa po talaga proven to prove the world that you love God. Kung nasa pag-iisip mo siya, nasa puso mo siya, sa salita mo siya, dahil kahit sa ordinary na tao na tayo ay yung gaya ng teenager pa tayo, we love the person. Gusto natin palaging maririnig ito. Gusto natin palaging makikita ito. Gusto natin ito ang naririnig natin, yung pangalan niya. Gusto natin isasalita siya sa ating mga friends. No, kahit secret. Ganon din ang sa Diyos, mga kaibigan. Kung love natin ang Diyos, we love to talk about Him. We love to hear about Him. Yan po yan ang totoo. Verse 26, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. O, dito mga kaibigan, ikaw ba ay marunong? Ikaw ba ay mayaman? Dahil ang pinili ng Diyos ay yung mga taong mahihina, ang mga taong mga walang kaya sa buhay, para pahiyain yung mga mataas na tao. Yeah, someday they will know that God is real and working. Nagwo-work na po ang Diyos, mga kapatid. Hindi nyo lang siya pinapansin. Gumagamit na siya ng mga taong mahihina. Yung sinabi niya dito pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Pahiyain niya ang mga bagay na malalakas. Kasama na doon yung mga taong mga arrogante, mga taong binabaliwala ang mga nagsasalita tungkol sa kanya. Hindi siya pinapakinggan. Gumagamit ang Diyos ng mga mahihinang tao. Papahiyain kayo balang araw, hindi niyo pinapakinggan yung mga taong sinasalita ang mga salita niya.
Hindi kayo nakikinig, mga kaibigan. Ako nga, ordinaryong tao lang ako, ano. Siyempre, tao tayo, nasasaktan tayo eh. Sabi nila, ang Diyos daw hindi nasasaktan. Pero bakit nababasa natin, nagsiselos pa siya pag tumatawag tayo ng ibang pangalan? Mga kapatid, huwag po kayong magpaano sa ibang mga tao. Mga ngaral na iba yung mga ano nila sa inyo. Iba yung punteriya. Magbasa kayo para hindi kayo ano ba yun, ignorante. Kasi sinabi dito sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Diba? Kaya ang advice ko po, magbasa po kayo. Hingiin niyo po sa Diyos ang pangunawa. Para hindi po kayo malindang, para ma-open na po kayo, para po matuwid yung mali. Akala nyo po siguro dahil siguro magandang buhay nyo ngayon, kaya akala nyo enough na yung magsisimba, walang alam sa salita niya. Hindi nyo alam kung sinisimba ang pina-worship, hindi pala yung Diyos, kaya doon isa yun sa kinagagalit ng Diyos. Sabi sa verse 28, ang mga bagay na baba ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. No, nakaka-amaze, di ba? Amazing talaga ang Diyos ba? Gumagamit niya. Pinili niya yung mga taong hinamak, yung mga taong hindi pinapansin, para lalong walang papansin kasi sinasalita ang mga salita niya. Hindi papansinin, syempre mababang tao eh. Sino ba naman yan para papansinin, di ba? Yan. Ignore. Hindi naman nagbabasa ng sarili niya. Hindi naman nagbabasa sa sarili niya mismo para maunawaan, para malaman ang katotohanan. Tapos hindi pa nakikinig. Iba lang ang intention or iba lang yung gusto. Kunwari nakikinig, kunwari nakikipag-ugnayan. Pero iba yung pinakamisyon. Di nyo po alam na may Diyos. Mahiya naman sana kayo. Mahiya at matakot kayo sa Diyos. Dahil ako pinanghawakan ko talaga mga salita ng Diyos na sabi ko, Lord, kung hinamak man nila ako, kung binawali-wala man nila ako, at meron lang silang gusto, ikaw po ang gaganti sa akin. Sasaktan man ako ng mga tao, naniniwala ako na nandyan si Lord. Siya yung magpapasaya, mag-heal, no? Because hindi po madaling mag-share sa salita ng Diyos eh. Kagaya niyan, sinabi na ang mga bagay na mababang tao lang ako eh, ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak po ako. I was on that. Nung young pa ako, dahil walang-wala po ako, hinahamak po ako ng mga tao. At sino man yun, alam na nila yan kung sino sila. Yan po ang sinabi dito, and thank God, dahil isa sa pinili ng Diyos. Sabi niya, ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mapawalang halaga ang mga bagay na mamahalaga. Ang salita ng Diyos ay pinakamahalaga. Mahalaga po yan sa ating kaluluwa. Yan ang pagkain ng ating kaluluwa, pero yan ang walang halaga ng karamihan, no? Dahil pag nakita ay wala namang
mababa namang tao ang nagsasalita, ay wag nang pakinggan, bang ganun, no? Pero pag may kailangan, lalapit. Mahiya naman po sana kayo. Sabi sa 29, upang walang lamay na mapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya kayo'y sa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at karunungan ay kabanalan at katubusan. Na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. So yan po mga kaibigan ang aking share dito po sa topic na yan. People think you are crazy if you talk about things they don't understand. I talk about our Savior of the world.